Hello mga awesomes! For today's video, isi-share ko lang po sa inyo ang na-experience namin ni Abe kahapon. Medyo tough yung araw namin kahapon as a start ng first day ng second quarter exam niya. So before or mula nung grade 3, sa bagay hindi mula nung pumasok siya. Pag Tagalog subjects niya, nai-stress talaga siya sa exam. Okay? So, nung sabihin na natin na grade 1, grade 2, kasi pandemic naman, homeschooled hindi. So, eto na. Nagsimula yung Lunes namin kahapon na hindi maganda kasi may mga rules na naman siya na need mo uling i-remind kasi nakalimutan na naman niya. Secondly, umuwi siya na nalaman ko na siya naman nagsabi na na-stress siya sa math, na alin pa yung pinakamataas niyang grade. Math, tapos ay na-stress daw siya, sumakit ang tiyan niya, nagpuntang clinic, ganyan, so hindi niya natapos. So, hindi ko alam yung buong senaryo ko anong nangyari. So, sabi ko sa kanya, ba't kailangan mo ma-stress? Parang nagwo-worry siya na sa timer, hindi raw siya makatapos. Sabi ko, anak, lahat ng subject may time. So, siguro, hindi niya naintindihan yung instruction. So, nag-overthink na agad siya. Yun yung dahilan talaga. So, yun. Hanggang sa sumakit na nga ang tiyan, siguro dala ng stress at gutom na nga daw. And, ayang hindi nakatapos. So, may 5 tanong daw siyang hindi nasagutan. So, yun. So, napapansin ko kasi laging ganun. So, mula nung nag-aaral, ganun. Tapos ngayon, parang, kaba, hindi na Tagalog, pati sa math, ganun na rin. So, sabi ko, baka maging habit na hindi naman kailangang magsumpong, ay isusumpong. So, kahapon, parang somehow, triggered pa rin ako ng umaga, pagod ako galing sa trabaho. Kinausap ko siya ng galit ang boses ko. Sabi ko sa kanya, kung papasok ka ng Tuesday, so supposedly that is today, at magagalit ka lang at magsusumpong, huwag ka nang pumasok. Yun na sabi ko sa kanya. Kasi, gagawa ka lang doon ng sumpong, madidistract mo yung classmates mo na nagtetest. So, better you stay home. Sabi ko, school ay para sa mga bata nag-aaral, hindi sa mga bata nagsusumpong. May nakita ka bang ibang batang nag-iiyak pag nagtetest doon? Wala daw, siya lang. See? Sabi ko. So, it's not a place to make sumpong. So, if you want to go to school tomorrow, you will try your best not to sumpong. Tapusin mo ang test kung ano lang yung sagot mo. Kung hindi mo nasagutan, hindi mo natapos, so be it, pass your paper. Yun ang sabi ko sa kanya. Ang goal lang natin ay hindi ka magsusumpong. So, eto na, kinalarify ko sa kanya, ba't ba nagsusumpong? Parang nagkaroon kami ng this misunderstanding when it comes to evaluating his performance. Like in other typical family scenario, di ba pag nakakakita tayo ng mababang scores ng ating anak, we want to help them more. At magbibigay tayo ng intervention sa bahay, fina-follow up natin, chine-check natin. So parang naging dating pala sa kanya, though hindi naman kami nagdi-demand ni tatay ng mataas na scores and grades, okay nga lang sa amin kahit di siya ma-honor, para bang ang nagiging sa kanya na baka hindi kami matuwa kung hindi mataas ang scores niya, which is hindi naman kami nagdi-demand. Then parang may scenario rin siyang sinabi na may one time na mababa yung score niya, parang 1 lang yata, AP, ay parang sabi ko daw ay dapat sa susunod mas maayos, parang na-misinterpret niya siguro o maaring yung aking pagkaka-deliver ng salita ay iba ang naging dating sa kanya, na akala niya na pinipressure namin siya na maitaas ang scores niya. So sabi ko, hindi kami nagkaintindihan sa bagay na yun. So, inulit ko ulit lahat, in-explain ko ulit lahat, at dinitalye ko. Kaya lang akin ding inaalalayan kasi baka maging literal na naman siya sa pag-unawa. Sabi ko, pag nag-test, eto ang sabi ko sa kanya, pag nag-test, anong goal? Hindi mai-stress. Basta sagutan mo kung ano yung alam mo. Number 2, kung may questions ka number na hindi mo alam, ligtangan mo, balikan mo na lang. Kasi hindi siya mismo, as an autistic trait niya, no? Hindi niya nililigtangan.
kasi kung sa 1 siya nag-start, dapat sunod-sunod. 1, 2, 3, 4, 5. Ganun siya. Tapos isusumpong niya yung number 2 pag di niya makuha ang sagot. So, nasasayang yung oras sa remaining numbers. Yun siya. So, parang di niya alam na kailangan, pwede naman ligtangan. Hindi pa siya ganun. Okay? Tapos, halimbawa, di ba tayo, nung nag-aaral tayo, pag hindi natin alam, hinuhulaan natin. Lalo kung ABC yan. Siya hindi. Kung hindi niya alam, ma-stress siya kasi hindi niya makuha ang sagot. Kasi hindi siya marunong manghula. Ganun siya, hindi siya manghuhula, hindi rin siya mangungopya, kasi hindi niya yun alam, hindi rin niya yun alam, ako pa magturo manghula, no? Sabi ko, di lagyan mo na lang ng kahit anong sagot. Dati nga ginanon ko siya. Alam mo, sabi niya, hindi naman daw yun ang sagot. So talaga umuwi siya ng blanco. Kung hindi niya alam, blanco. Kaya lang, isusumpong niya yun. So, sabi ko, anak, hindi kasi ganun. Kaya lang, alam mo yung limited pa lang kasi yung kaya niyang intindihan. Wala nga kasing mali siya. Hindi pa niya naiintindihan yung mga bagay na, pwede ko palang digtangan. So, kung hindi ko alam si number 2, punta muna ako kay number 3. Hindi pa. So, nasa practice pa kami. Napaka-honest kasi. Sobrang honest. Kaya sabi ko, anak, okay, ang goal lang is wag ma-stress. Kaya lang, syempre, ang worry ko naman, sige, sabi ni Nay, wag ma-stress. Baka naman ko nung ipagsasagot. Syempre, andun din ako sa alalay. Tapos pagdating ko kanina, bago ako umuwi pala, chinat ko na yung advisor because I want to know if what happened today. Kasi nag-ultimatum ako kahapon. So I have to be, ika nga ay, kailangan kong panindigan yung aking sinabi. By hook or by crook do, kinakabahan ako. Sabi ko, teacher, kamusta po si Eve? Nakatapos po ba ganyan? And the teacher confirmed na nakatapos po, walang sumpong. So nakahinga ako. Kasi ayoko munang hindi ko alam bago ko makaharap si Abe. Ayoko namang isipin na hindi naman siya marunong magsinungaling, pero syempre ayoko nung baka mamaya matuto siya magdahilan just because of what I've said yesterday. So ito na. I knock on the door. Siya nag-open. Ako smile, walang mata. Sabi niya, Inay, I want to tell you something. Sabi niya, yabang. Sabi ko, ano yun? Syempre patay mali siya. Kunyari, hindi ko alam. Ay sumpong in school, sabi niya. Sabi, saan? Siyempre, artista rin ako. Alam ko, ina-artista ako ng anak ko. Sabi niya, just kidding. Sabi niya, hindi daw siya nagsumpong. Niyakap ko siya. And alam niyo lang yung sinabi ko sa kanya, how does it feel taking exams without sumpong? Sabi niya, it feels great. Sabi niya, diba? Yun ang sa diba? Yun yung sinasabi ko sa'yo, it feels great. Yun lang naman yung gusto ko, Abe. Sabi ko, yung mag-relax ka, matapos mo yung exam nang okay ka. Yun ang sabi ko sa kanya. And then, nakita ko meron siyang pop-it sa bag. Nagdala daw siya ng pop-it. Alam niyo po ba yung pop-it? Para daw hindi siya ma-stress. Sabi ko, kaya lang, kako, wag yung pagmumulan niya ng gulo sa classroom. Hindi naman daw. So, yun. At least nakaisip siya ng paraan, hindi naman namin pinadala kasi nakaalis na ako bago siya umalis. Hindi naman din tunuruan ng amang magdala pero naisip niyang yun ang way to calm himself. So at least, alam na niya kung paano. Sana, sa susunod ulit, no? Kasi third day na bukas may AP. So, ako, hindi kaya naging successful na ngayon, tapos na ang aming battle dito. So, ito ay patuloy na paggagabay sa kanya hanggang sa makuha niya. Okay? Kung paano gagawin ang pagkuha ng exam nang hindi na-i-stress. Hindi pa niya talaga magets yung okay lang. Kaya hindi ko kasi masabi na okay lang na kung ano mang score kasi baka naman mamaya hindi na mag-aral kasi sabi niya okay lang. Kasi literal pa nga siya kumuha ng mga infos na ganun. So, continuous practice, continuous guidance, and somehow, nakahinga ako ng malalim at okay kasi kahapon medyo sadyang to the height na rin ako ng aking pasensya sa kanya. So, yun lamang po. Bye!